So maayong buntag kanatong tanan. Good morning. Salamat sa The Royal Manday Hotel for our weekly na bahay po sa ato ang press conference. This is Davao Peace and Security Press Corps Southern Mindanao press briefing. Thank you so much sa ato mga kaubanan nga kahit na po holiday andito sila pati ang mga interns na agihapon sila. O di ba Janessa imong mga interns tarong direct Malayan sa Mapua, intern Guanga. Holy Cross, interns Holy Cross, ang pa mga interns na gikan? University sa University of Mindanao. Ayan po. Ang Davao del Norte, wala na? Davao del Norte, sige po. Oo. At least na, okay, so, sito na. Ikaw po, wala po kag-intern na. Okay, so ato sa introduce sa mga kaubanan, intern Karin. Intern Karin. Yan, sa RMN, DXDC, si Carlos sa Kadampan. Ayan po, sa intern na to, asan sila? UM, ayan, UM. Lahi na mo gudin yung habi na kung taga City Hall mo ba kay ang yung blue. Blue. Ayan, si Romel o si Miss Gladys. Tama. Okay, Romel sa UNTV. Andyan si Bebot, Kahes, si Miss Jandy, Randy. Magtagsalita man kita, Randy. O si Janessa. Kamu partner ni Janessa? Kayo. Kami good. Kayo good. Okay, so hindi kayo mag-away ha. Siyempre, si Julius ng Brigada News FM. Ayan, si Armando, nara daw siya sandawa. Magsugod na talain kung hulaton pa na daw siya. Miss Amy sa IFM, Matic, ayan po. Si Ate Norma sa Mindanao Daily News. Si intern Ian Espinosa sa Mindanao News. Ayan. Bing, isa pa ding intern. Intern ko. Alabing, sumbaga. Nag-intern Mindanao Times, syempre. Naman si Gracia. Ayan, nagpa-recognize si Don sa RMN. Intern po siya, si Dolong Pantaleon. Samot na daw ka, Dong. Intern Guanga na. O si intern Guanga, Eric. Samukan ninyo. Sa ato ang mga kaubanan sa Bombo, naalaman mo din hagang, diri sunod na diri, Sina? Ayan. Last start niya, Sulod. Yeah. Nagsalita. Ma'am, nagsalita, ma'am. Ayan. Ato magkaumanan sa Bombo. Si... Mausa mo? Si Dian Abanos nagsalita din. Brikana din mga few talk na rin. Diyan na pa sa RMN. Ayan, si Miss Rogine sa Sunstar. Saba, daghan-daghan tadi ay karon ba? At sila Tomas, sila pa to. Ayan, si Neil, yan, PTV. Okay, so, ayan na po. Mag-start na ta. Grabe, 10 minutes yun lang ato mga pasiaw. Sige, good morning, Ma'am Hazel. Good morning, Ma'am. Yes, Ma'am Ruth, good morning. Good morning sa tanan. Murag, dugay-dugay, dyan ko kabalik di rin kay gumikan sa ato ang sitwasyon sa ato ang nason. Pero, nalang ko kanunay sa opisina. Nag-ato man din sila, Ma'am, sa office actually. Oga, anam gihapon ang mga kapili ito mga biscuits para sa ila. Good morning, sir. Sila tabangan. Good morning sa tanan. Pagbaon pag yun. Okay na kayo na, sir. Okay na kayo na. Para na sa inyo, ha. Si Francis, si Soparadjo. And Major Ruben Gadot, sir. Good morning. Yes, Ma'am Ruth. Good morning. Good morning po sa itong mga kaubanan sa media community. Nakabalik na po, Ma'am. Kay nabisi lang mi last week na may mga lakaw. May buntag. Pinanagin ba, atek? Joke lang. And of course, nandito po si Sir Marlon J. Cabase, ng President ng, saan siya? Havit Software Corporation. Sige, basta Havit. Havit. Hello, good morning. Unsa na, sir, murag IT o mga yes, we technology are karon, ha? Third-party platform for ride-hailing app. Na parang Grab, no? Yung Grab. Yes, so, good morning sa inyo ang tanan. And thank you for having us here. Okay, bago yan. Bago na Yes, bago. This is exclusive for Davao. This is tailored
fit for the city of Davao, and we are primarily anchored with tourism. This is not just a plain ride-hailing app, but this is also a tourism ride-hailing app. We're promoting Davao City's tourism industry, and there's so much more for us also to unfold anytime soon. There are a lot of things in our app. It's actually an Eat app. Have it also, lahat ng mga app nandun na like Stay It, like Airbnb. Anytime soon, we will just launch and we will unlock some features of our app. Ayan. Sige sir, so naa na kayo mapakita mamaya sa amo sir na sample sa unsay tsura ninyong app. Yes, ma'am. Okay, sige. Nice to, at least diba, kung naatay mga friends nga gusto na mani sa Davao, so na mga Airbnb. Yes. And actually, ma'am, once you open the app, ang una nimo makita kay ang features sa tourism sa Davao City. So kung bisita ka from nearby places, gusto ka mulaag, makita na nimo unsa ang top tourism sites, locations in Davao City. Aside sa makita nimo asa siya, pwede pa ka makabook og ride going to that spot. And tanan nga mga restaurants as well, tanang mga top diri sa Davao City, like restaurants and other industries in Davao City, available sa among app. Okay, so first time, sige, taga Davao. Exclusive for Davao lang sir, no? Yes, ma'am. And this is locally grown. Taga Davaoan ni gud ang nagbuo ani nga app. So we are so proud to introduce this to the people. Okay. Before you further elaborate sa inyong hang app, would like to welcome the late. Sir, humana ko ni sir. Ha? Mali ang inyong kuan. Otro po ba ya gali ha? Mali inyong. Ay, sorry. Hala, sir. Hala ka, sir. Sorry kaayo, sir. Gani di ay. Hala. Dapat Lieutenant Junior. Sir, lahi diri sir. Kaya every time na ay promotion gani, sir, na ay pa-pizza or pa-burger, pa-ice cream. Kaning na? Oo, na. Walang narinig si Sir Gadot. Sir Rogan, walang narinig. Sambuka ni mga grupuha. Oy. Sige, Sir Winston, good morning, sir. Lieutenant grade, tama? Lieutenant junior grade. Ayan. Winston Gonzalez. Ato ang spokes Coast Guard Southeastern Mindanao. Good morning, sir. Nakasibat ka karon sir sa imong schooling? Yes, ma'am, kay holiday ba aron ako. Okay. O ang tinuod nga magserbisyo bisag holiday, trabaho gyapon. Dalawa si ma'am og sir. Naagyapon ko. Oh, nakapuntos ka duha na pero ano ba? Nang mauwi. Sige. Asa na ta? Sige mo katawa. Okay. Diri sa ta sa ato ang security situation karon before dito sa atong habit. Okay. Ma'am Hazel sa Davao City, ma'am. Okay na si Sir Winston. Okay na. Ma'am Hazel na po. Taka na po sa pumalik. Kapata ka mo buwan diya, sir, ha? Actually, ganahin ko ka ng dugay kung maka-attend, ma'am. Bakit daghan kay kung gi-prepare diri para sa inyo, ha, o? Na? Yes, sir. Daghan na kayo, sir, no? Pero ang ako ang, sa ang ato ang syudad sa Davao, ma'am, isang pabiling yapon nga, hapsay, mali, kuan, ma'am, no, kanang, ang ato ang peace and order is na pabiling gihapon nga hapsay og malinawon og wala tay problema sa ato ang security dili kay wala tay threat ma'am so far, wala tay na-receive as per coordination nato sa other security forces nga na sa atong syudad sa Davao. And with the ma'am accomplishment, ako na i-share sa inyo ako i-share sa inyo ma'am no para ma-recognize po ang effort sa ato ang 19 police stations sa apil lang ato ang DCPO headquarters special office. Sa ato ang campaign against illegal drugs, ma'am, from March 1 to 31, nakita nato sa Facebook account sa ato ang Davao City Police Office nga niabot 120 operations conducted. For the running total, ma'am, from January 1 to April 5, niabot og 383 operations conducted ang ato ang gihimo sa operation against illegal drugs. Ang arrested nato, ma'am, from March 1 to 31, niabot og 143. Running total nato from January 1 to April 5, niabot og 489 ka individuals. Buhi ni siya tanan, ma'am, nga priso nato na file nato og kaso sa Office of the City Prosecutors.
For the standard drug price for shabu, ma'am, niabot og 5,757,138.40 or just a month for March 1 to 31. For the running total, ma'am, from January 1 to April 5, niabot og 14,381,762. For the marijuana, ma'am, standard drug price nato og niabot og 143,554. For running total, ma'am, from January 1 to April 5, niabot og 187,789.20. For the cases filed, ma'am, from March 1 to 31, 176. For the running total from January 1 to April 5, niabot og 644 kakaso nga atong na-file sa Office of the City Prosecutor. For the arrest of wanted person, ma'am, in just a month, naatay 199 wanted person nga atong na-aresto. 46 ani is most wanted person, 153 other wanted person, 199 ang atong nadakpan for from March 1 to 31. For running total, ma'am, 555 or 555 ang atuang nadakpan from January 1 to April 5 na naay mga warrant of arrest. For the campaign against illegal gambling, ma'am, apin na diri kato mga nagpalasto na mga mag-question kung anong wala gipangdakop ang mga nagapanglasto. Actually, ma'am, daghan tag nadakpan sa mga nagpalasto. Dili lang ko nag-share sa inyo ha kay i-post na to na po yung mga negative comments nga naginuto na po sa mga pulis sa mga inuani nga nagnagmay lang ang panginabuhi. Illegal gambling gani, so wala tayo ginapili, mga nagbilya pa na diha. Once na ay ma-report sa mo ang police station, ma'am, ato agin ng tagaan of action. Di kami na po yung ma-question sa mga nag-report sa mo ang wala action nga gihimo ang Davao City Police Office. For the campaign against loose firearms, ma'am, naatay 88 operations conducted from March 1 to 31. 88 ani na mga tuang na-aresto. Wala tay dahil during police operation, ma'am, ato na iklaro. Confiscated firearm, 17. Recovered, 2. Surrendered, 14. Torn in for safekeeping while nagakuha sila og kanang papeles. Pagparenew sila ang mga license is 69. Then 16 atong na-file against sa individuals nga na mga naggupot og mga armas nga walay mga lisensya. Napahidaghan, ma'am, ha? Muna akong ganahan basta dugay ko maka-report diri sa press con. Sa ato ang accomplishment, ma'am, sa ato ang traffic enforcement unit, ma'am, from January 1 to April 8, 2025, natay sa Republic Act 4136 or Land Transportation Office ng mga violations, natay 415 operations conducted. Violators nga to ang na-isyuhan og TUPs is 899. Ang monitoring bato ang makolek ani, ma'am, no, sa mga violators is 2,132,158. For the city ordinance, ma'am, sa ato ang local traffic code, ang ato ang operations conducted, ma'am, 8,933. Ang ato ang violators nga na-isyuhan nato og citation tickets is 35,180. Ang monetary ani, ma'am, nga ato ang ma-collect sa mga violators is 16,277,710. For the city ordinance nato, ma'am, sa speed limit ordinance, 33 ang atong operations conducted, violators 1,617. Ang monetary nga ato ang makolek ana sa mga violators is 1,617,000 pesos. Sa mga walay helmet, no travel policy ng mga violators, 353 ang atong operations conducted. Ang ato ang na-issuehan ng citation tickets is 1,893. Monetary nga ato ang makolek is 946,500. For the no plate number and no travel policy, 353 ang atong operations conducted. 353 ang ato ang na-issuehan og citation tickets. For monetary nga ato ang makolek sila is 176,500. So muna ang accomplishment sa ato ang traffic enforcement unit ug sa mga 19 police stations sa Davao City Police Office ug ang ato ang mobile patrol units from Davao City Police Office. For the road crash incident, ma'am, from January to March 2025, medyo ma'am, no, daghan-daghan. So naatay total of 899. Di na ko maklaro, ma'am, kay murag daot ako ang mata. Ako lang ihatag sa inyo mga record nga gihatag sa ato ang traffic enforcement unit sa ato ang road crash incident from January to
March 2025. Sa ato accomplishment, ma'am, sa 2025 national, local elections and barn parliamentary elections accomplishment from January 12 to April 8 for the accomplishment on gun ban and other deadly weapon. Natay 40 number of operations, positive operations conducted. Number of persons violators arrested, 54. Number of firearms recovered confiscated, 42. Number of firearms replica confiscated, 2. Number of firearms surrendered deposited, 191. Deadly weapon recovered, 1. And number of explosives surrendered deposited confiscated by the police officers of Davao City Police Office, 9. So muna siya ang mga accomplishment for the Davao City Police Office, and magpasalamat mi ma'am no sa tabang sa katawhan, especially sa mga barangay officials, the local government unit, and ato lang po i-remind ma'am no ang revitalized police sa barangay sa Davao City Police Office isa na alam po gihapon kaya nag-question ay nag-asa mo ako na abag gihapon ang revitalized police sa barangay nga isa sa mga initiated program sa Police Regional Office 11 nga gipadayon gihapon hangtod karon kay nakita nato ang maayong relasyon sa ato ang kapulisan nga gibutang nato sa mga liblib nga lugar di sa Davao City. 162 barangay ang naay revitalized police sa barangay, and nagpasalamat sa kooperasyon sa mga barangay nga naay mga revitalized police sa barangay na. Okay, pila ka RPSB, ma'am? Pila ni sa kabo? RPSB, ma'am, nana siya 16 clustered barangays and 4 barangays sa mga lagyo nga barangay, and then dagko mga almost 200, ma'am, PNP personnel. Wala ilabot sa mga stations po, ma'am. Thank you, Purely ma'am. sa ano lang na siya, ma'am, RPSB. Thank you, ma'am, for the comprehensive report. It's your turn, Major Ruben Gadot, sir. Sa land muna tayo, sir. Be ready, Sir Gonzales, para sa C na ito nga report, sir. C report. Sir Gadot, sir. Yes, ma'am. Once again, good morning. Sa part sa 10th Infantry Division, or kanya ito ang Joint Task Force Aguila, no? In terms of peace and order, concerning matters involving kini ato ang communist terrorist groups, no, ang ato ang 10ID Joint Operational Area remains stable and peaceful, no. It comprises the whole Davao region, no, 4 municipalities from Sarangani Province, Malapatan, Alabel, Malungon at saka Glan, Tampakan, Sultan Kudarat, the whole north, 2nd district of North Cotabato, no, or Cotabato Province, 10 municipalities of southern part na Bukidnon and Agusan and Surigao del Sur, no, sa Caraga region. So yes, padayon na to, no? So again, stable lang ato ang situation, ma'am, sa peace and order in terms sa monitoring nato sa kalihukan sa communist terrorist group, no. Wala tay monitored sightings karon or movements from them, but definitely the 10th Infantry Division remains focused, ma'am, sa among pinakatumong yun dati pa, which is the total defeat of the Southern Mindanao Regional Committee. Actually, our Division Commander Major General Alan Hambala, no, ninaog gid siya dito sa ato ang tactical command post, no, sa ground para i-meet personally, no, ang ato ang mga operating troops sa bukid nga since January pa na sa bukid nagatuyok-tuyok to hunt down these remnants of SMRC, no. Of course, to boost the morale sa atong mga sundalo kay, no, medyo ano po ang kinabuhi gid sa bukid, no. Gi-meet sila sa atong commander, naghatag og guidance sa atong commander, recalibrate ang atong operation on purposely to end gid ni or kaning ma-dismantle gid nato ang Southern Mindanao Regional Committee, no. Anak ka seryoso ang ato ang division kung asa, no, very unlikely na siya ang atong division commander mo saka sa bukid para i-meet ang mga tropa. That is a very tactical activity na gina siya, but just to para mapakita nato ang seriousness sa ato ang commander, no, ni ginaugan gid niya ato ang tropa. So with this, sa ato ang scorecard or combat scoreboard kung tawagon na mo, no, we have a total of 218 CTG personalities, no, nga nag-surrender sa TOA, no, categorized as regular members of the NPA na mga naglaylo and milisyang bayan, no.
54 firearms, ang assorted firearms ang ato ang na-recover na for the period. 5 ka improvised explosive device, no, to include anti-personnel mine, og ang ato ang ano gid is kining 4 ka, no, enemy temporary hideout, no, wala na mo ni siya ginatawag nga encampment, no, kay pag may ganitag kampo fortified gina siya, na yung mga foxholes, na yung mga barricade, na yung mga ano, mga structures, no, mga light materials, no. But kini nga atong na-discover for the kaning naging mga adlaw, 4, no, ka mga temporary hideout. This is manifestation nga malukit ginato sila, no. Lisod lang gyud pod kay siyempre pulo na lang gid sila kabuok, no, but we ensure everybody na nata sa tamang linyada pag-abot sa ato ang intelligence gathering nga malocate na to ang kalaban, even ang ilahang mode sa resupply, no, kanang ilahang mga pagpasulod sa ilang mga couriers, no, sa mga supplies, natay mga monitoring ana nila, mo nang dire-diretso lang gyapon ang ato ang pag-locate sa ilaha. So that's the reason also nga we keep them on the run para pod ma-maintain ginato ang stability diri sa to ang gisakupan, no, sa 10ID. So with that, sa ibang parts sa ato ang campaign, no, kay kani akong ginaingon na siya dito sa mga boundaries sa Caraga o sa Region 11. But on the other areas nga covered sa 10ID nga kung na-iskud kanina, ang ato ang mga efforts dira is kini mga former rebels summit, no. No, kay sila gid ang ato mga partners, makita man ninyo karon ang Southeastern Kalinaw, Southeastern Mindanao, daghan sila mga activities, because kung atong tanawon kani nga mga liderato, mga kadre ni sila dati, but kung tanawon nato ang ilang mga actions karon is towards peace building activities or sa ato ang gobyerno against kaning mga recruitment, mga communist terrorist groups na mga initiatives, no. So that's the reason nga nagapadayon ta sa ato ang mga former rebel summit. Naatay former rebel summit last week sa San Fernando Bukidnon, naata diri sa Arakan, no, 114 FRs ang nag-participate in that former rebels assembly po ni siya, no, og naata sa Banay-Banay former rebel summit gyapon, og kining atong mga people's organization summit diri sa Talaingo, Davao del Norte, no. So mo na itong mga efforts sa uban nga side, no, dili kay nato makitagin pa kay dili kay siya tanaw military action, but it is a part sa ato ang sustainment program, kaning development support operation nga ato ang gitawag, wherein ginapakusgan nato ang ginatawag nato nga mga psychological o mga physical barriers against CPP and PNDF resurgence sa ato ang lugar. So lahi among effort sa ginukdanay gid sa bukid, no, lahi po na nga to ang mga deterrents, no, and napatay mga election duty, no. Fortunately wala kay tay mga glaring na mga reports nga na mga patay diri sa tuwa sa mga election duty related violent incidents, no. So kato lang sa ang among update sa tanan sa kalihukan sa 10th Infantry Division, and we encourage everyone kung napod mo yung mga time, no, na ay mga immediate usay dili na ko ma-update diri basic during this time na naga-press konta na ay mga publish na mga sa mga press releases sa atong mga battalions, no. I believe kabaluta sa mga pangalan, numero lang man na 73rd IB, 72nd IB, naadira ang mga press releases sa mga activities good every day, no, makita na to with pictures, with details pag-abot sa mga sustainment operations, because pag abot punta sa campaign manggod nga related nga mga operations, mabalita ginako na siya dire. But kanang mga sustainment like mga caravans, mga sa bang mga diya, makita na nato na sila sa ilang mga pages. So mo lang naman og may buntag borgahorot na nako. Sir, i-ready ang imuhang tubag, sir, sa online recruitment, sa grabe ang NPA karon kadtong mga estudyante nato sa mga nagko na mga universities, kumusta to monitoring ana nila, sir, following kadtong sa UP deal nga nga insidentong na grabe gid ang ilahang, very proud sila na sa communism. Yes, and
basig si Sir Marlon na shock siguro siya ba, wala unsa man akong giapilan din. Basig naapod ta sa atong app diha sir ha, basig pahipi-hipi lang ka diha sir. Nanay online recruitment hiring sa ano NPA diha. Okay. Sige. Sir Winston, it's your turn, sir. Ready po tayo, sir. Go ahead, Sir Winston. Yes, ma'am. May buntag sa ato ang tanan, no? Pasalamat ni sa part sa Coast Guard District Southeastern Mindanao sa ngalan sa mga Regional Director, Commodore Richard V. Marfe, o ang status sa ato ang kadagatan karon ma'am sa Region 11 is generally peaceful and well monitored naman. And sa pagkakaroon ma'am, among pahugtan ang among pagpangandam sa atong umaabot nga uplan biyaheng ayos, Semana Santa and Summer Vacation 2025, which will officially commence on the April 13th up to April 20th, 2025, kung asa ang tibuok rehiyon nato ipailawom sa heightened alert status. O tungod ana ma'am, sa ato ang pagpatuman sa heightened alert status, asahan nato ma'am nga ang ato ang Philippine Coast Guard personnel will be more visible sa ang atong mga presensya sa atong mga ports, sa atong mga resorts to ensure safety and security measures ma'am. And dugang niya na ma'am, magmuntar pud ta during sa atong holiday season kaning sa atong mga puerto, sa atong mga ports ma'am, magmuntar pud ta og DOTR Malasakit Help Desk, o 24/7 na naka on duty ang ato ang detailed personnel dara in case na mayroong mga issues and concerns ang ato ang mga rading public, dali nilang maduulan ang ato ang mga tropa. And with respect po sa operational readiness nato sa ato ang mga public ports o sa ato mga beach resorts karon, padayon natong gina-conduct ang ato ang resort safety enforcement inspection diri sa atong rehiyon para masuta o ma-assess nato ang readiness sa ato ang mga beach resorts, especially for life-saving measures. O ang sa ato pong mga vessel, aside sa ato ang pre-departure inspection, aduna po tayo ginakandak nga vessel safety enforcement inspection. And periodic naman nato na with or without holidays or special occasions, periodic nato na siya or regular nato na siya nga ginakandak to ensure seaworthiness and safety of the passengers who will be traveling at sea. So karon ma'am, sa pagkakaroon natala magud nato nga in 2024 nakatala ta og 1.5 billion ka mga passengers traveling at sea, and it increases on 2024. It went up to 1.65 or 1.6 million. And karong tuiga, ginaasahan nato ma'am ang influx sa ato ang mga turista, sa ato mga passengers, considering na wala na tayong mga travel restrictions. So ato yun na silang gipangandaman. And with that ma'am, padayon ang ato ang hugot nga pagpangandam karong umaabot nga Semana Santa. Thank you, sir. With that, seryoso ka itong pizza niyo, sir? Pizza. Yes ma'am, actually ako na kung gipaabot. Recorded niyo off the record. Namakpak ko ni sila. First time na. Yes. Na-blush. Tayo ng junior grade. Business na nilo tayo ng junior grade. Basit Venturillo. Ay, So gisupuntahan ako. si Sir Basit? Yes ma'am. Kung ano is si Sir Basit? Labi to ihang pizza. Ay, asin! Oh, ginawa to ang taong mo abot karong adlaw. Kanili, Sir Basit, asan na siya? Murag Nag-reply ako. tabangin niyo yung message si Sir Basit, please. Okay ng message mo. Okay. Asa na ang pizza? So, seryoso ginayon sa pizza. Okay, sige na ta, mangutana na. Unahon na to si Miss Jandy, Armando, and Julius, Miss Ahi. To Major Gadot. Sir, what concerns do you foresee to ensure the safe delivery of our election paraphernalia, and the possibility also of the use of the third party's service to harass political opponents? How do you prepare?
Yes, ang pinakamahatag siguro nato nga pinaka okay na example no pag-abot sa kining ani is kining interoperability sa ato ang mga law enforcer diri sa Davao City no. Actually nakaistorya nako ganina ang operations officer sa ato ang Task Force Davao na sila natay chat group no sa within Davao City nga upon the delivery ma-coordinated gina siya sa tanan kay sa mga agian no. So natay ang pagka-explain ganina is every movement naagi na siya security no nga mo subay sa mga delivery sa atong mga paraphernalia. So dira makaingon ta nga ma-ensure ginato ang ano. Other than that, we rely on the mechanism sa ato ang COMELEC joint checkpoints no. Pero natay ginatawag na mga Joint Security Coordinating Center no, ang GSCC. Mo ni siya ga-convene permi municipal, provincial, regional. Dira na siya ginahisgutan ang mga dates, ang mga areas, mga hubs kung asa dalon. Amot kung nausab na siya no kay sugod tong napapugo sa ground no. Istorya bahin nga ako na ako sa operation. Ipatawag gid mi ana no. Naagit tay adlaw na ruta unsang sakyanan asa moagi, asa ihapit no makaabot asa taman ang ato ang delivery sa atong mga paraphernalia nya naa na siya security. Okay, sir, I understand now that the security is already in place, the security plan, but we have a number of remote areas. So, what other concerns do you foresee sa paghatid sa mga election paraphernalia? Especially in the region, a number of remote areas. Again ma'am no hantod security lang gid mi no ang siguro ang mga ang scheme sa paghatod mostly naka ano gina siya sa COMELEC kung dili sa PNP ang sa delivery kung asa man na siya i-secure ginato na siya. It's either na magkaroon tag convoy no ano sa mga very critical areas gyud no sa as per experience bago pa lang na ihatod dito ang mga equipment na siya yung mga advanced parties sa atong mga military dito sa mismong site no. Lahi pa nang sa mga tawagon na mo MSR no kanang agianan naapon na tay mga road security diha. So kung ma-ensure nato ang security no but ang atong ma-ensure good is ang readiness sa ato ang pag-respond no if ever na mga untoward incidents sa dalan. Kauban na siya sa plano sa atong mga security forces. Okay, on the part of the Davao City Police Office, Ma'am Captain Tuason, what's also the role of the police, especially on the far-flung areas, especially na ang Davao City na atay Baguio District, Marilog Bisig, Pakibati District? Yes, ma'am. As per statement nga gihatag sa ato ang Acting City Director Ma'am no, Police Colonel Hansel Marantan, all station commanders na ay mga instruction gikan sa iyahang dapat i-monitor permi inhang mga areas of responsibility, especially kung mag-start na gyud og kanang paghatag-hatag bam sa mga polling precincts, especially aning controversial karon kaayo nga mga election paraphernalia. So ang giingon sa ato ang Acting City Director dapat na agi coordination ang COMELEC and then the Davao City Police Office kay sa giingon ni Sir Gadot nga kailangan na i-escort yun na siya. Dili gid pwede nga sila lang. So dapat escorted by the PNP, the Task Force Davao, especially sa mga far-flung areas para masiguro gid nato nga walay mga daotan nga mahitabo sa mga election paraphernalia as far as election paraphernalia is concerned kay mo nay gina-obserbaran gid karon sa mga tao, especially karon nga init kaayo ang sitwasyon. So kailangan nagi transparency dapat ma'am. So kailangan ang mga station commanders as per giingon sa ato ang station Acting City Director sa tanang mga movement dapat makabalog yun sila, especially sa Marilog, Pakibato, and some part diri sa Sibulan nga lisod sudlon og mga mobile patrols nato, especially bisan pa kanang motor gani sa high lisod sudlon. So kailangan na agi kanang from the PNP, Davao City Police Office, and then from the military to sure ma'am no to assure nato nga ang mga tao walay makamasulti sa umabot nga national and local elections. Ma'am, was there any security adjustment after the incident sa Buhangin, especially on the coordination with the COMELEC and the I-1 jury? Yes, ma'am, ato ikuan ma'am no kay para sa hitabo. So kailangan sa giingon ako ma'am na ay coordination dapat
pirmi advance information nga naay maabot from the COMELEC anang lugar para maiwasan nato ang kanang mga istorya ma'am no kay sa kung giingon init karon ang sitwasyon so kailangan na transparency ang mga traffic enforcement unit nato ma'am and then the SWAT team gani nato mahulbot na gani nato na usay from the City Mobile Force Company para lang masiguro nato nga ang mga election paraphernalias is walay kanang direkta man ba kung asa man padulong is dito and then mas okay gani makabalo mo through sa media para ma-inform po ang public kung asa di gipangdala. So there was adjustment. Yes, ma'am. Nanay adjustment after that siguro. Ang katunga incident ko, ma'am, as per statement ihatag sa atong acting city direct, wala gyud coordination. So ang ato amang gungkwan, ma'am, ang ato ang traffic enforcement unit, ang ato ang City Mobile Force Company, ang ato ang SWAT team na nagyud instruction, ang ato ang acting city director, Sir Marantan, na kung naay mga tawag ang COMELEC with regards sa delivery sa election paraphernalias, automatic na gyud ang Davao City Police Office ana ma'am nga mohatag og seguridad para ang tanan is pasiguro na like na katong mga election sa mga previous nga naagi ka police ma'am nga mag-escort sa mga election paraphernalias kung asa ni siya ibutang. Sa Coast Guard na to, sir, unsay tahas sa Coast Guard when it comes to election preparation? How is it going so far? Yes, ma'am. Salamat mo sa pangutana. And karon, ma'am, padayon gyapon tang nakipag-coordinate, closely coordination with the Philippine National Police aside sa ato ang ginabuhat nga routinary checkpoints, ma'am, kauban ang ato ang PNP. Naka-receive po ta og mandato or guidance sa ato ang national headquarters nga para sa atong eleksyon para masiguro nato nga naatay na the Philippine Coast Guard is fully committed towards achieving a fair and reliable election. Isa sa ato ang gina-intensify, ma'am, no, nga upon delivery and transport of the election paraphernalia, especially traveling at sea, na agyoy ato ang imuntar dira ma'am nga PCG personnel sa maong floating asset, especially sa ato ang kaning from one island to another, ibutang na lang nato, ma'am, from Occidental to Balut Island or from Samal Island sa Babak District padulong sa Talikod Island. So kanang mga inguna nga instances, ma'am, isiguro nga ang Philippine Coast Guard mo alalay og mutabang, ma'am, para mas secure na to ug maayo ang atong mga election paraphernalias na to, ma'am. Okay, sir, what is the crucial aspect you are focusing into when it comes to the preparation, and what are the lessons learned sa niaging eleksyon na inuha ng gipangandaman karon? Yes, ma'am, bali ang Philippine Coast Guard, ma'am, no, isa man pod siya sa primary agency responsible aside from PNP and EFP. Karon lang, ma'am, is mas padaghanon pa nato, ma'am, no, ang tropa or ato ang mga personnel nga i-deploy sa ato ang mga kay even on the day of the election, ma'am, naagi hapon tay ipahigayon nga deployment sa ato mga personnel, especially sa kaning ato mga coastal areas nga election precincts. So isa na sa among ginalantaw, ma'am, no, nga ipa-intensify pa og dungagan pa ang amo ang personnel on the ground. So yun, ma'am. Okay, thank you. Last na lang kay Sir Marlon. Sir, how this app would help our public sector in Davao City since we have a problem also sa ato ang public transportation? Yeah, okay. Thank you so much. Once again, good morning, everyone. As to how Ride It app can help the public sector, especially, ang number one na target man yun na mo din, no, kay para sa public transport man yun. And aside from that, in close coordination yun mi sa city government, especially sa tourism. And since I'm seated here with sa ato ang mga bantay sa kaayo sa order sa komunidad, ang amo ang matabang diri kay part sa amo ang app actually nga ang safety sa mga tao. We will be giving access to the CTTM of the traffic situation sa Davao City. And with that, makita po nila ang riders namo asa ni padulong. Kaya we are trying to resolve the problem with transportation, dili lang sa traffic mismo, but safety and security of the passenger and of the rider. Mo nang nami ginakuan nga kanang makita gid siya asa padulong,
And aside ana kay number one sa before ma-proceed ang ride, pag makita na si rider o si passenger, mag-selfie na silang duha. Of course, dili na i-upload. Encrypted na sa mga system, sa mga app. Kay ginili kaya na mo ng basig na ay mga krimen nga mahitabo. So, simba ko na yung krimen nga mahitabo, natay access sa kung asa ni nagikan nga transportasyon. Mao na ang among gina-aim nga as a corporation, we have this shared responsibility to public safety of Davao City. So mao na among highlight when it comes to security and public safety here in Davao City. Okay, nauna na ako para di na siya magkuhan balik-balik no, master. Classmate na ko ni sa law school, pabalikan niyo ni B. Kaya dili pwede kami rin Ay, mag-visit saba, sa law school. naka-live ka. Ay, pagpabuang-buang di ka. Sir, na-late man jud ko nun. Unsa ang unique features ani sa inyong kuan no? Sa inyong Write It Up. inyong Have It Up. Okay. Sige. Klaro na ko, ang pangalan sa mga corporation is Have It Software Corporation. Pero ang among introduce ko ron is Write It Up. Kung inyo na siyang i-search sa App Store or sa Play Store, i-search lang ang Write It. One word lang ang Write It. So magawas na sa ang iyang icon is Agila, color green. Color green na siya. Tapos, what sets apart sa kining other ride hailing sa Pilipinas is that perfectly tailored yun siya for Davao City. Kay ang para makasabot po ang tanan no asa gyud nagsugod ang kining Write It Up. Aware man siguro ta nga diri sa Davao City na ay isa ka Facebook page, isa ka community with more than 23,000 members. Nya kana siya nga page is Angkas Davao. So kay naman ko problema when it comes to transportation, dito na lang mo sort ug answer ang mga Davaoenyo. Mag-book sila dito kinsay available nga rider padulog to Ril. So sila na lang ang magstoryahanay. And there's no regulation to that. And Davao City has this ordinance already in 2021 for motor taxi. Wala lang kayo siya na-empower. And dili sure sa security and safety of the riders and the passengers. Wala tayo regulations as to fare. So mao na siya ang gusto na mo tagaan og solusyon. Nga with our app, natay regulation sa safety palang daan, makahatag yun may guarantee nga naagid may participation as to safety of the passenger and of the riders. And as to fare, we are following a rate from the Department of Transportation. And another thing to that is ang close coordination with the City Government of Davao. We are closely tied with the City Tourism and other sectors, also subsidiaries of the City Government of Davao. We've gone through the process, nag-join namin sa session, committee hearings with LTFRB, with Transportation Committee, Public Safety, and as well as IT. Okay, since this is a software app. And para klaro lang po, kining Write It nga app, dili ni siya kanang naay connection ba with us and the rider. No, we're just a third party. We're just giving platforms para ma-solve na to ang issue sa transportation. So platform lang yun among mahatag, application. Kinsa man namo ang mahimong users ani, so natay riders, so mao na among nami close connection po na. And diha pa lang ha, proud mi nga ang management of Write It Up is reachable sa mga riders compared sa others nga ang tagya sa app are foreign individuals. Ang tagya sa app, Davaoenyo kaayo, pwede ra maistorya, binisaya, binuldi nga pagkastorya. Kung naa sila gusto i-raise na concern, dali lang kayo ma-answeran. So, kana. Okay. Sir, munta na sila, sir, kinsa daw ang tagiya ni aside sa ikaw ang CEO na sumakses ka na. Grabe. We are a team. Actually, we started with 3. And from time to time, naga-build the big staff ba kay dili mo siya dali nga trabaho, especially pag mag-start ang operation. And by the way, we will hopefully come to exist now. We will deploy riders on April 21. April 21 mag-start na ta. Available na ang ato mga riders on April 21. And as of now, we have already verified riders as to pila na ba numbers? Around 160 riders. Dagan-dagan na taud-taud. Ang app magud kay 2022 pa ni siya. So, ang kulang na gud ang push ug ang funds.
Anyway, sir, nabay kwan? Ay, Ano sige. yung mga motorcycle sa mga bag ko na Unsan yung Ang requirement? mga motorcycles, ang requirements ginamo pag nasa sa 2023 up, okay, we're good. Pero below 2023, Model? upon assessment pa na, sa kailangan pa na mo na i-assess kung roadworthy ba ang motor. Kaya mo magyun ang atong safety po. Dili mo kwan particular sa brand. Dili may particular sa brand. Basta ang kanan ni is 2020 ang inyong Ang standard is 2023 up. Ang Pero model, model, pero pag 2023 below, we're still open. Pero kailangan pa na mo i-assess ang motor na roadworthy. Yes, naka-uniform na sila. Color green. Nami gipaday pa nga. Kaya dili siya kanang naagit sa market nga color. Pati sa kanakailan. Helmet. Yeah, we have helmet cover. So, Okay. ano sir, para makita ko, sir? Ay, ang itsura sa app, gamay man ka. ang pamasahe. Ay, i-try ninyo download ang Ride It. Tapos, sulod lang mo dara. Gamay lang magpangayon ninyo ang name, yung number para mahatag tong verification number. And then you can explore actually. Pwede mo mag-try og book. Pero wala pa may rider good karon. Pa at least na makita ninyo unsa ang nasa sulod sa mga app. Available na kayo sa dugay na sa available sa Play Store o sa App Store. Oh. Pasahero lang or nag-deliver po ang For now, focus kami sa pang-pasahero. Pero from time to time, we will unlock some features. Daghan man mi actually, we have Stay Eat. Kaya hapit naman ang Duaw Davao, katong mga hotels. So mao na among avenue pod na mura sa kung existing karon nga platform niyo na nahibala na sa Airbnb. So anytime soon we will have that as locally grown nga app. Still gyapon isa lang siya ka umbrella. Kay kini man gud among app, ano siya ba, super app. Nana siya diya tanan. Amo ang Stay It mo sa mga hotels. We also have Hire It, mga Fixed It, mga blue-collar job, mga skilled workers, mga freelancers. Like for example, Tubero. So anytime soon we will unlock features of that. And daghan pa siya actually nga. Amo hinahinayan lang sa namo kay para dili kay ma-overwhelm. For now, motor sa amin. Yes, na namin ride. Kano sa i-launch ninyo? Target April 21? 21, yes. Okay. Anyway, sir, ang kwan ninyo ani ba ang kaning kwan sa labor unsa ba ni siya na ba mo'y employee-employee we are. relationship with your riders or unsa ba yung mga laborers? Sige. So, as I have said ganina, we are just providing platform. So, we are third party. Wala siya ginatawag yung employee-employee relationship. Kay platform lang man gyud ang mga third party lang gyud mi. So, mao na among So wala mo'y control over these riders if ever human na ilahang kwan or sa naba sila oras? Okay, kana ang something good sa mua. Kay dili man may mag-require nga ikaw rider ka, hala 8 hours ka magtrabaho. You will receive your compensation sa imong income depending on your effort. So, gibuhat po naman siya actually kay namang uban nga mga employed sa downtown ba. Nga halimbawa muli sila turil. Nya sayangan sila sa ilang motor, wala sila pamasahero. So pwede sila open lang nila lang app, makakita sila pasahero going to Turil, hindi malibre na ilang panggas. So wala mi kanang strict control. But as to infractions with our guidelines, we can impose na pwede sila ma-ban for sometimes and can be subjected to some proceedings sa AMUA. Kay kung na mga violations ba kay naman pud may mga guidelines na sundon. So more on sa kwan per output ang ilahang compensation. Yes, per output. So, may insurance ba daw, sir? Yes, ma'am. We have an insurance for them. Mao na, ginasunod man gud nato ang city ordinance. Pero ang kanang insurance, sa ilahan na, sa third party po ng insurance. Anyways, katong mga naikabit-kabit, pwede na din na diri No, among target yun sa amo ang committee hearings is bisag mula pas may 3,000 riders. Okay. Yes. So, Kailangan ba sila mag-register with LTFRB? No, kay lang mata individual lang man siya. Ang ginasunod na to karon diri kay ang city ordinance. Kung makabalo mo sa story nga nung naay angka sa Manila kay according mo sa circular sa DOTR, only Metro Manila, apil bang Calabay Zone, Manila, Cagayan and Cebu ang na-appeal sa pilot testing. So as to legislation, wala pa man jud. Wala pa man jud. Natingala lang tangang Davao City is a smart city, a big city, ngano wala ta na-appeal sa pilot testing. And that's why we tap with the city government, okay na among resolution nagletter nami nga i-endorse ang Davao City as one nga mahimong
pilot testing area sa Pilipinas. Kay dako beta nga city, no? So, okay na sa mag-permit na po sa Yes. Ang sa City Council niagi namin sa kuan sa tamang proseso. Kini dayon mong kumpanya is SEC registered na ni siya. Since wala pa mag-legislation as to motor taxi. But naay bagong jurisprudence nga motor taxi ang mga motor nga pangpasahero is known as sa law habal-habal ka ng common carrier. We have a law on common carrier, but we don't have yet a law on motor taxi in particular. So kung maingon mo unsa bay among malapas, so wala pa may kuan kay in the end ang atong pag-implement diri sa Ride It sa Davao City is a part of pilot testing. Strict. Naka-ano man ma'am, naka-tabon, naka-helmet pa dyan. Naka-maskara. Upon recommendation sa mo ang committee hearing with the Sangguniang Panglungsod, nama sila mga recommendations and prior pa lang nila nahatag lang recommendation, we already listed some of the requirements. Drug test, of course, lisensya, police clearance or NBI. So we follow the standards of the Sanggunian of the city. Dugayon na abot din mo sa diyaan ko nilin. So, dapat ay euro. Kung na mga interesado nga gusto mag-apply as riders, i-try lang ninyo, i-access ninyo ang Ride It Davao Facebook page. Na-link dito nga mo diretsyo na lahat mangod ang application for riders, lahat po sa user, sa end user, sa mga pasahero. So pag mag-open sila atong nga link, diretsyo na sila. Makita na nila dito tanan ang tanang requirements. Nakapost na po na sa tanang requirements para before ka mag-click sa link, prepared na ka sa mga requirements na kailangan. Yes, sa Facebook. Ride It Davao sa Facebook and Instagram o Facebook lang sa Facebook. Ride It Davao. One word lang ang Ride It, tapos ang iyang icon is agila nga color green. Okay. Sila ang tag-iya kay kami, hinay kami nakaliw, kay wala mi funding, mo na ang tinuod nga nahitabo. 2022 pa ni siya, pero karon pa lang na-push. Bantog din drop ka sa isa ka subject ha. Saba dira. Ang kini di ay under pod mi sa DOST ka ng startup if you're familiar with startup tech. And we are founded here in Davao City Startup Tech. And to note, Davao City rank 4 sa startup ecosystem sa DOST. Paano ba from incubation, so ginasundan yun ang amuang growth sa amuang app, sa amuang software. Okay. So, na-endorse ni Councilor Baluran nga mga ride up way back in 2020? No, ma'am. Pero mauni ang gi-raise ni proponent na mo si Councilor Baluran last month ba tong final reading sa Katawa? Okay, okay, salamat sa pag-ambush ninyo sa Ikaw may nagulang. Anyways, dito sa to security no. Una na po ang PNP no. Ma'am, unsa to ang mga kuan ma'am no ato preparations for the Semana Santa, mga activities sa to ang Catholic Church and sa to mga dili Catholic na mo tuokon nya na sa Coast Guard Manday. Sa to mga ubang mga areas of convergence din sa Davao City. Yes, sir. Davao City Police Officer is andam na for the Holy Week, sir. And mag-start out deploy sa ato ang PNP personnel from start na karong April 12. Ang atong deployment is from April 12 to 20. So naatay cumulative total na 25,837 na PNP na sa sir from Davao City Police Office and Police Auxiliaries. So ipangtagtag na nato sila sa mga simbahan, terminals, mga parks, and terminals, mga agi-answer na sa ato ang mga kaisuna nga magbakasyon specially. So natay mga ibutangan na sir sa mga places nga dagsaon ang mga tao. So dili lang ta focus sa ato ang mga simbahan sir no. So napatay mga ginapambutan, mga dedicated PNP personnel sa uban pa nga kailangan nato bantayan. And ato po i-remind sir no sa mga kaisuna nato nga moadto sa mga simbahan or magbakasyon ba nga kubian ilang mga panimalizer no siguraduhon nato nga nakakandado ang mga pultahan, mga bintana diha ug dili siya basta-basta masulod sa mga individuals nga involved sa mga criminal activities. And bangayo po mi tabang sir no ang Davao City Police Office sa mga barangay officials, sila mga barangay tanod sir sa pagkandak og kanang rovings
sa mga areas nga na mga reported incidents nga na ay mga pagpangawat, akyat bahay. So kailangan gyud namo ang tabang from the barangay official, sir. So dili lang nato ni pagpaningkamot sa Davao City Police Office ang kahapsay kaninaw during the Holy Week. Ang ato ani is effort sa tanan, sir, no, from the Davao City Police Office and other security forces nga naa sa ato ang syudad sa Davao. And matuman ni nato po, sir, makuha ni nato ang zero incidents, successful nga wala mga panghitabo during the Holy Week kung ang tanan magtinabangay. So nga tuwag nang balik-balik, sir, no, ang peace and order dili lang ni trabaho sa mga naka-uniform personnel kundi kitang tanan involved kung gusto ginato ka ng marinawon nga syudad sa Davao. So ato ni i-maintain, sir, paningkamutan nato ang kahapsay klinaw diri sa syudad bisan pa sa mga panghitabo karon, sir, no, sa mga rallies. So nagpasalamat ang Davao City Police Office kay wala gyud mga reported incidents and toward incidents nga na-report sa ato ang mga stations. Okay. Anyways, ma'am, ang atong mga security protocols na ipatuman nato sa mga simbahan sa ganito. Yes, sir. Ang ato ang mga Davao City, sir, no, one of the best practice gyud sa Davao City is kaning atong ginatawag nga culture of security. And part of that, sir, is the kanang backpack, dili gyud ta magdala kay kabalo naman gyud sa Davao City ani, sir, nga stick to gyud ta when it comes to sir, pag siguro nga hapsay malinaw ng atong syudad sa Davao sa tanan nga mga activity. So ang backpack bawal gyud na siya. Kung magdala ka ng tubig, kailangan makita kung sa'y sulod. Bladed weapon, bawal gyud na siya, especially firearms, sir, no, inside the event area. So kabalo na gyud ang taga Davao City ani ang usay makadawatag ng complaint, sir, no, pero kasagaran ana is from outside Davao City. Ang ato lang gyud diri sa kung sa ginapa gusto ipatuman sa ato ang local government unit diri sa ato ang syudad sa Davao, ato lang pong sundon, sir, no, kay para pod na sa tanan nga naa diri sa syudad sa Davao nga masiguro nato nga safety gyud. So ato lang tumanon kay naman ta diri sa area sa syudad sa Davao nga stick to gyud ang ato ang diri pamalakad diri para ra pod na sa tanan, no. Sige mo na sa atong local government unit sa ato ang syudad sa Davao kay para ra pod na sa tanan, dili lang sa iilan diri nga naa sa syudad sa Davao. So magtinabangay lang gyud ta tanan sa pagprotekta sa ato ang syudad. Okay, lasa lang, ma'am, speaking of backpack policy, ma'am, no, kay marag na kun nay isa ka buok nga amot taga Davao ba to or dili, no, nga nagreklamo siya kay nganong bawal ang backpack dito sulod sa Rio Grande Rio Carnival nga kuan naman daw gi-inspection namang gidaw. Ano na ba i-move karon coming from the PSSO nga i-revise ang backpack policy? No backpack. So far, sir, wala mi na-receive na answer, no, instruction from sa LGU magina sa, sir. And just in case na ay mga adjustment sa moong to, sir, sa culture of security kay mo magina sa culture of security nato kanang pagdala og backpack pag ginabawal gyud na siya. So kung na may mga changes, sir, i-follow ra po na sa atong Davao City Police Office and other security forces nga naa-adri sa nga nagpatuman sa seguridad, especially sa katong sa Rio Carnival daghan magong tao, sir. So kailangan nato kung sa ipa-implement sa atong local government unit, sundon po na nato, sir, kay lisod pod kung tanan na lang pod, sir, no, ato i-allow gumikan kay na ay mga kailangan isulod sa ato ang mga bisita diri. So kailangan unsay balaod, sundon lang po nato, sir. So pero related to that, the committee public safety under Councilor Acosta is having a meeting with regards to with this possible, no, na agreement sa ordinance. Yes, ma'am, kung naa, ma'am. So, mas okay, ma'am, no? Kaya ang Davao City Police Office is moto maraman gina siya kung unsay mando pod sa atong local government unit, especially nga daghan tag mga event diri sa atong syudad sa Davao, ma'am. Sunod-sunod yun na siya. So, wala pod, ma'am, para sa pagsiguro nga safety gyud ang mga tawo nga nasa atong area of responsibility, tumanang yun na, ma'am, kung unsay ginapasugo pod sa mga sa local government unit. pwede na, di ba? Basta nga backpack, sir. Wala man gud gibutang sa ano, sir, nga kung transparent i-allow. So wala distinction. Oo. Question one, what's the difference daw sa backpack na takot mga shoulder bag na masudan na daw ihapon? Yes, sir. Sa ako ang giingon, sir, no, mao man na ang gikuan sa ato ang local government unit, ma'am, no. So dili may makahatag ka ng tubag with regards to the ma'am, sa balaod nato dire with regards sa ato ang part sa culture of security nga kanang backpack. So kung man, ma'am, no, usab diferensya, no, nga pwede mo po na masudlan, pero nga mo na siya aging na sa ato ang local government unit. So
ipalo ra gyud daw man kung sa ilahang mga ginapatuman, gusto ipatuman diri sa atong siyudad sa Davao. Di ba? Yes, part of that. Actually, di ba, 8 years naman na-implement after atong early. Yes, sir. Di panahon pa ni Sardanao na. Oo, pero Sa ang city gyud na siya, implementation ma'am. ba? So, kailangan ko na ay i-amend, ma'am. I-ano gyud na siya during session. I-approve gyud na siya sa city, ma'am. Unahin. Sir Kumya, sige. So, kung na ay adjustment or amendment, mas Dili okay, Kumya. ma'am. Ay, dili, si Yekla. Yekla. After kay Mary na. Pero wala pa approval, ma'am, di ba? Okay, ma'am. Sige. We're waiting for the approval, ma'am. Kung Sige, may approval na, so mas okay po, ma'am. Sige, niya nata magtabian ha. Ayaw lang sa ninyo istorba si Sir Winston, ma'am. Ano pa siya? Ay, nag-order nga pizza. Ay, na-record. Sorry. Hindi, kay Sir Winston. Si Sir Winston. Naguon na biya ko kay Bila pa. Kay Sir Winston. Sir, since kasagaran sa mga tao karon no, kay majority na gid sa mga tao karon is nagapadagat, no? Aun sa inyo mga preparations, no? Para, especially sa to pag-check sa to mga resorts, sa to mga sea vessels na nagalawig, unsa, o kanang mga drowning incident, unsa mga preparations sa Coast Guard, SEM karon? Unang lang sir no bali mahulog magyapon nato na siya og kanang panawagan for safety tips sa ato ang mga tourists who will be having their vacation this summer season. So unang-una nga panawagan nato ma'am is yung mga beach resorts rules and regulations na they have to be very mindful of the signages kung ato especially kanang curfew na no swimming policy at night kay dili na sila visible kung maligo pa sila at night or no. So tumanag yun nila nga mga palisiya and most of the victims of drowning incident kay kining mga bata nato nga wala nalantaw sa ilahang mga ginikanan. So atong ginaawhag ang atong mga ginikanan nga dunay dalang mga kabataan nila to really look after them at all times while they are swimming and for them to also practice sir no kaning body system nato sir nga do not swim alone kay anything is possible manggod pag naana ka sa tubig and you are very vulnerable from having cramps kay kung magka-cramps ka it is very hard for you to really save yourself without someone helping you. So kana gyud nga kung mga ligo tag dagat or mag-conduct ta og fishing venture, especially kaning mamana ta, ginaawhag gid nato no nga magdala sila og kauban. Kanay nakabalo kung asa sila, unsa nay nahitabo sa ilaha. And for them to kani recent incident na natay nasampulan na sample nato no nanay precedence last month ba to katong capsize motor bangka nato. So karon nga panahon na sa summer season nato ginaawhag nato ato ang riding public ato ang mga passengers who will be traveling at sea to only go on board sa ato mga authorized passenger carrying motorboats. Sama na ning ato ang mga barge or ang ato ang Ma'am Ruth bayad na ko. Nawala na. Kining ato ang sir, kining ato mga barge, mga lancha, especially kining atong chartered boats nato sir nga makita nato sa Santa Ana Pier whenever they go for an island hopping activity. So kanilang yung mga registered, authorized to carry passengers. So yun sir. And lastly, pag nanata sa Puerto, I know that this is going to be, na-anticipate na nato na this is very stressing on their part. Kay labi na sa Santa Ana, dira sa May West, sa Davsam, bisag asa ka nga Puerto karon going to Samal, kay medyo stressful yun na siya due to the influx of the passengers. So ginauhag lang nato sila no na taasan ang ilang pasensya and musabit gihapon sila sa ato ang safety and security inspections prior to boarding. And while they are having the embarkation process, ginasiguro man pud nato sir no nga kani sila gina-check nato if they are wearing life jackets, kaning atong mga island hopping activities gina-require nato na sila
na prior departure, they have to really wear one. Yes, sir. Yun, sir. Okay, anyway sir, napoy ingon si John Lideri sir na daghan daw mga makalusot daw gihapon na bisag overloading, makalarga gihapon sa port Sa asa man nga Santa Ana. Santa Ana. Charter island hopping or kay ako ba ang substation commander sa substation Santa Ana. So that's basically my primary responsibility. Santa Ana pa talikod yun. Kaning ato ang ma'am, kaning atong liners. Kaning atong mga liners, kitawag nato siya liners kay they can accommodate both cargo and passengers. And with respect sa ato ang mga passengers, ma'am, no, let me know kung naay reports in regards to excess of passengers or kung naa ba yun tay overloading. Kay ako mismo ang manubag ana, ma'am, being the substation commander of the said area. Kay ang ako adyong gina-relay o gina-guide yun na ko ang ato ang mga personnel, ma'am, no, on the ground na dili yun ta nag-authorize o excess of passenger. Kay ang the worst case scenario, manggol, especially if you are a unit commander of the said area, kung na, especially sa amua sa kaning seagoing na area, kay kining madiskusyahan ta og kaning mawalan ta makabsan ta og kinabuhi na dunang mga ingonana nga mga insidente ug mauna nga sa ako ang part personally, I really don't want that to happen at all times. No, during my tenure dara, especially sa Santa Ana, nga medyo layo pod baya from Santa Ana to Talikod Island, more than an hour ang ilahang average time travel ana paingon sa next port of call nila. So we really see to it nga walay excess of passenger. But if you know one instance, for example, let me know so I can act on it. Salak. Naman may mga policy ng resorts, like in my own experience, na swim on their own discretion pagdating na. So, pag sila ko lang pala yung maon ko sa na turista, natin pa liability kinapon ng resort owner. Kay ang ilang rule man, bawal magligo sa pero kung gusto mo maligo, your own discretion na. Yun yung tinatawag na swim at your own risk. Di ba naamanta sa ato ang mga accredited beach resorts, naamantay mga lifeguards on duty? And sa ato ang pagsuta, as example, sa Samal Island, at all times na agin na ang ilaha mga lifeguards na, ma'am. And at night, ginabadlong na yun na nga mga ligo. For example, if I can name one resort, ang Islareta Beach Resort, kapag kagabi, dili na yun na sila ginatugutan nga maligo. Pananglitan kung doon na may mga higayon, ma'am, no, nga maka-encounter taan na panawagan ako sa mga resort operators, sa mga beach owners, nga kung doon ni badlungon kayo, do not hesitate to call our attention para maadtuan na mo personally in partnership also with our other law enforcement units, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Last lang sir, kumusta yung inspection sa mga resorts? Sa pagkakaroon, sir, ongoing gihapon, sir, no? And there is if I can tawag nito, specify it dra sa Samal Island. Sa Samal Island, sir, nalukop na nato na. How about sa Davao Oriental, sir? Especially dira sa Mati, sa Dahican, no, nga magkantilado kayo lahang dagat. Yes, sir. Actually, sir, karon sa Dahican area, sir, nanatay outpost dira, sir, no? Nanatay mobile team nga gimontar dira kay tungod considering kay atbang naman gud siya sa Pacific Ocean, mo ganing dira ang surfing area diri sa Davao region kay tungod sa kakusog sa balod. And kung dili jud kay ka medyo maayo mo langoy, na-adjoy tendency gud nga maanod ka sa balod, mahapa ka sa balod, o that will eventually result to a drowning incident. Mauna nga from time to time ginaadtuan, ginabisitahan yun na sa Philippine Coast Guard personnel dara. O karon, sir, good thing kinaanatay outpost dara, sir, nga mulantaw, sir, sa ato ang mga guests o sa ato ang mga turista nga mo bisita sa maong area, sir. Okay, dagang salamat, sir. Sa pizza po, sagal salamat. Anyways, alasa lang kay sir, kay Major Gadot. Sir, unsa ang alert status karon sa 10th ID, especially no nga nahitabo dito sa may Bukidnon nga naingisun na ning andar ning kuan na pod ang mga NPA dito.
tungod murag naginapakita nila nga nag-exist pa sila, no, after itong nasa ligisunog ng mga construction something dito sa Malitbog, bukid nun. Unsa ang alert status and unsay preparation karon para ma-determine nga mga CTGs? Actually sir, bago pa man na siya or unsa pa man ang mga mahitabo na mga incidents, no, mao mo gini siya ma-consider na to as NPA initiated violent incidents, no, kung tinuod man, no, sa NPA na siya. But regardless kung sa ilang activities diha, kung atong tan-awon, dugay na nato gina-explain diri ang parts sa ato ang campaign, no, sa 10ID kaning Peace Law Enforcement and Development of Support Operations. Natunga ni siya sa tulo ka mga kitas, no, which is ang una is ang total defeat sa SMRC. Ang ikaduha mao na siya tong support the destruction of the adjacent armed threat groups. Mao na ni siya ang sir, kaning mga membro sa North Central Mindanao Regional Committee o Northeastern Mindanao Regional Committee nga dili directly confronted threat sa ato ang 10th Infantry Division. That's the reason nga natay mga battalions sa mga boundaries, no, natay mga kumpanya, natay mga detachments sa mga boundaries sa ato ang mga probinsya. Surrounding Region 11 actually, and even between sa inside Davao region rather. Natay mga natay mga detachments. So dati pa sir, even without that incident, prepared na ta sa deterrence sana. Naisa ka incident, no, ang nay mga mag-attempt og sulod, no, pinaagi sa true legal means, no, nay mga magpatindog og mga religious establishments nga mga nanadayon na mag-locate o mag-identify kung unsa na siya nga organization. Ato mga FR makita na dayon nila nga mga kauban na mo ni dati, so dili nila na ma-diretso. So natay mga deterrence ana. Okay, sir, factor pud ba sir ang atong kwan sa to ang posisyon sa to mga elected officials sir ba nga diri sa inyong AOR kusog ang inyong kampanya, it's because suportado mo sa mga elected officials, and then dito sa kwan makaduda na murag nganong nag-exist gyapon na despite the efforts of the national government is nakahimo pagyapok ingon atong activities ang mga NPA. Given ang scenario, of course, kung nagahatag ta, so factor gid siya, no, pero dili na tanawon na to sa isa ka angle ang root cause of insurgency. Kung atong tanawon, it's kaning more on kaning mga socio-economic issues or valid issues. Kung atong tanawon, kung ga-perform jud ka, no, sa imuhang function as sa LGU, no, na gobyerno ga-function ang government na mga delivery of basic services, ma-address ang mga exploitable issues, which is mostly socio-economic issues, no, mga kalisod, mga maglisod gid ang NPA. But katoy mong giingon nga kung maghatag ta, of course, dako na siya nga factor. Kung ang LGU mismo ang magsuporta sa ila. Anyway sir, right now sir, no, PUP and UP, no, specifically ang Philippine Collegian, murag ginapakita nila karon, no, nga murag nagapag-recruit na sila sa mga eskwelahan, although sa Manila to. Diri ba sa AOR sa 10th ID nabatay na monitor? So far sa karon wala man tayo monitoring, no, but if that's the case, no, nga natay mga ana nga makitaan karon sa social media, so siguro dili na ko mag-delve dito sa sa legal implications, no, di man ta abogado. Although natay mga nakita na live man na siya sa mga Senate hearing, no, regarding the legality of NPA recruitment, no, kung pwede ba but to give the benefit of the doubt, ibutan na lang nato nag-circulate na gina siya. Di una-unaan gina nilag tarong, no, kay dili man na siya binuang video nga igawas nimo nga mag-recruit ka og NPA. So pwede nato na siya actually ma-counter sa pinagi pud sa pag-una-una po nato sa mga butang-butang. Unang-una, ang ato ang mga ginikanan, permi nato i-monitor ang atong mga anak kung tama pa ba ang ilang ginabuhat, o specifically yun, i-monitor nato unsa nga organization na bilong ang atong anak. Kay dili man na siya automatic mahimo kang member sa NPA.
kung ang purpose sa NPA is himuon lang kanina o grade fighter or kining tawag nato nga mga armado. Actually napanay ginatawag nga revolutionary integration or SANIB atong tawagon, murag mag-OJT pa ka, no? So dapat mamonitor na siya at the early stage sa atong mga ginikanan. Pag mga cadre level pud nga mga gina-recruit, musulod na siya og legal front organization, no, sa CBP, NPA, NDF. Dili na nato hisgutan ng mga pangalan sa organization kay basik diduro case na punta or resolution Pumilig Resolution 1116. Ang atong ginaingon na nga moagi gina siya og legal organization bago ka maka-NPA kung sa cadre level. Mao nga sa level pa lang sa ginikanan kung ma-monitor na nato ang activity sa atong anak kung sa mga organization sa nasudlan baka naatay kaya nato maapektuhan ang discernment sa atong mga anak nga kay lahi na sila pag nakasulod na sila diha dili na nimo na malalis kay ang ideology mo sulod na tama ilang ipaglaban but base ang ginikanan kaya nato influensahan ang discernment sa atong mga anak, no, as per sa mga kabataan, no. Basic lang man na siya kayo na nag-recruit sa inyo agitpay halimbawa na gusto mo magnegosyo baboy pigri unsa man dia, di ba ang una nato tanawon magtanaw tag mga revelations o mga interviews dito sa mga successful nga mga nagpigri kung sa pigri ang atong same as true diri naatay kalinaw Southeastern Mindanao mauna ang organization sa tibuok Pilipinas nga kung maingon nga mga high valued individuals kina nga mga kadre ang member anang Southeastern Mindanao nga kalinaw. So sa mga kabataan nga gapaminaw kung na curious mo unsa na siyang pagsulod sa NPA, better nga mag-consult mo dito sa mga former rebels na nato nga naa na diri sa ato ang mainstream society. O kung gitapulan mo, pagtanaw mo sa YouTube kung sa mga forma sa mga kabataan nga NPA nga mamatay sa mga encounter, no, mga buwak ng mga ulo, no, nangamatay. Daghan kay tag source so ana gari ko ganina ma-counter nato na siya ang kay giuna-unaan man gina nila bago nila lagi post. Ma-counter nato na siya through pag-una-una pud og tarong sa tabang pud nato sa komunidad. Wala pa ganina to gihisgutan ang community standard sa security pag-abot kay Meta. Kaya na to kung tabangan na to na, pwede na to na, wala ko ga-induce o gano'n, pero pwede na to na ipatake down actually kung ang mga ginikanan ang mangusog. So, lastly, maski wala pa na siya mga videos, tayo mga preemptive measures, tayo ginatawag na massive awareness campaign. Yung na-report na to na si Direk Permi, nagasulod ta sa mga academies, naga-lecture ta dito about the modus operandi of CPP, NPA, NDF, recruiting individuals nga mahimong NPA nga pinaagi sa eskwelahan. So, mao na siya mga tungod. Good morning po sa atong security cluster. Dapat na monitor nga specific threat after yung nangyari kay former President Duterte as of this time. BNP, AFP, and Coast Guard. Specific threat. Sa Davao City Police Office, ma'am, wala tayong na-receive, ma'am, nung threat after ma-arrest ang atong former President Rodrigo Duterte with the coordination nato, ma'am, sa all security forces nga na-address sa atong sa Davao. So, negative ta, ma'am, pero sa akong hakikan, ma'am, no, do wala tayong na-receive nga threat, especially sa ato ang seguridad, ma'am, sa Davao City. Magbinantayon niya punta sa ato ang palibot, ma'am, and then ato ang i-observe yung practice ang atong culture of security nga kung naay makita sa palibot, magsalita, mag-report para matagaan na ito sakto nga solusyon o action from the Davao City Police Office to our military, sir. Yes, ma'am. So far, ang threat na mo is the communist terrorist groups, no? Wala man tayo nadawat ang threat sa ilaha after sa incident. Then, in terms of counter-terrorism o anti-terrorism effort na to sa Task Force Davao, wala po tayo monitor nga specific na threat or any threat relating sa kanang incident, ma'am. Wala pa. Sa Philippine Coast Guard. Yes, ma'am. So far, ma'am, sa part sa Philippine Coast Guard, wala man po tayo nadawat, ma'am, no, na credible information in regards to a threat. Pero wala nato na gina-disregard o wala nato na siya gina-discount nga possibility, especially sa karon nga sitwasyon, ma'am, no. That's why ang Philippine Coast Guard, ma'am, is in close coordination at all times sa ato ang mga security forces o sa atong uban pa mga counterparts to really
fear, and as much as possible strengthen nato ang atong security efforts in relation ani nga mga possible threats, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Sir, dignita sa katong after the incident katong nahitabo sa ilang nga drowning incident sa mga usa ka pamilya to sila. What's your reminder no sa PCG labi na kaning bisan dili design for passenger ang usa ka vessel, unsay kinahanglan pod nato i-remind ani mapasabot pod ni mga boat owners? Yes, ma'am, sa ato ang mga kaigsuonan, ma'am, no, nga mangingisda nga na nag-iya og kining gagmay nga mga motorboats, atong kahimangno sa ilahang ang ilahang mga motorbangka, ma'am, is designed for fishing venture. So dili gyud authorized ang pasahero dira, except sa ilahang crew or sa ilahang assistants while having a fishing venture. Pero kung gamito na nimo para magpasakay kag pasahero either for personal use or for commercial use, you are not authorized to do so. Because basically, wala kay safety measures o safety features sa imong motorbangka para magkarga ka og mga pasahero. Yun, ma'am. So, ginawag lang nato, ma'am, no, nga likayan unta nato kay in the end, kita ra magyahapoy mahasol og ang ato ang kinabuhi pay mabutang sa alanganin sama sa nahitabo atong kaniadto lang sa ilang hinaot ta nga ma-amplify nato ni sa atong mga kaigsunan ng Dabawenyo, ma'am, no. And sa pagkakaron gina-intensify po nato atong programa nga nagbisita mi from one coastal community to another kay para ma-amplify nato na nga for fishing venture lang sila. And dili na nato gusto nga mahitabo pa to og usab diri sa atong dakbayan, ma'am. And what's our effort also in cracking down this colorum bangkas? Yes, ma'am. In terms of colorum motor bangka, ma'am, kani nagaagi man gyud na sila. Kan mo ingon kag colorum motor bangka, ma'am, mga passenger ang imong pasabot, ma'am, no. Walay motor bangka, ma'am, nga maka-leave og port, makalakaw gikan sa port of origin up to the next port of call nga walay PCG clearance. Moagi gyud na sila o ginatawag na itong pre-departure inspection para mahatagan o clearance matatakan nato na ilahang Master's Declaration of Safe Departure o kanang ilahang crew manifest. And karon, ma'am, monitored man nato and so far wala man pud tay mga recorded nga ingon ana nga mga incident, ma'am, no. Kung naaman aksyonan dayon na sa ato ang Philippine Coast Guard, ma'am, tungod kay dili lang nato maalagay sa alanganin ang ilahang mismong property, ilahang motorbangka, pati na pud ang pasaherong pwede na lang ikarga, ma'am, illegally transporting from one port to another. Thank you so much, you, ma'am. Kay Ma'am Hazel. Ma'am, unsay ways forward karon naa na sa inyong disposition, sa inyong possession ang mga election paraphernalias? Kumusta na to diha sa ato karong opisina? Dili na ni sir. Yes, sa gingon ni no, sa ato ang Active City Director Police Colonel Hansen Marantan, nangita ang COMELEC para kabutangan sa mga some of the election paraphernalia. So may pwede mabutangan ang Davao City Police Office and secure pa yun kaya na ay magbantay, ma'am. So atong ipaningwaon, ma'am, no, nga ang tanan nga gibutang diha sa Davao City Police Office is safe and secured, ma'am, ang mga election paraphernalia, and we are waiting for any instruction coming from COMELEC election officers, ma'am. Wala siya giablihan gyud. Kaya katong na mga areas daw na inana po na nakitaan sa balay, yes, ma'am, gi-open sa mga authorities, pero sa level ni DCPO wala, ma'am. Yes, ma'am, sa gingon sa among City Director, ma'am, no, Sir Marantan, nagulat gyud big instruction from the COMELEC. Dili gyud mi basta-basta hilabot diha, ma'am, sa mga election paraphernalia without approval sa ato ang COMELEC officers. Okay, thank you so much. Okay, Jean, napaki-question. Ikaw sa Jules, and then Carlo. Yes, sir, atong i-klaro, sir, no, nga ato ang horseback riding course nga initiated sa atong Police Regional Office 11, Police Brigadier General Rosete, is na atay personnel, sir, no, from Davao City Police Office. Kaya naman good tayo mga areas, sir, nga dili siya masulod og mga patrol cars, maglisod gani ang mga motorcycles usahay. So ang kani mong gamit sa kanang
kabayo sir, nanatay mga trained PNP personnel sa mga stations nga from Bakibato, Marilog, is dako ka siyang tabang actually. So nag-start na sila sir na sa Oriental sir. The CPO is 7, if wala ko masayop sir. Natay PNP personnel from Davao City Police Officer, from Marilog and Bakibato. Yes sir, i-train pa sila sir. So dili applicable sa sentro. So nasa sa mga part sa far-flung areas na covered gihapon sa Davao City Police Office. Dili, klaro na po nato sir. Okay, live po kayo ibutang sa sentro. So dito na sila ibutang sa Bakibato, Marilog, and apod ganita sa Toril sir, naka-experience ko ka ng mulakaw ta og tag 3 hours. Sa Bakibato naka-tripod ko, nakalakaw ko og 3 hours. Marilog also sir 3 hours. So dako kay tabang ang kabayo sir sa mao nga mga areas nga dili maabot og mga patrol cars. Actually sir, naay kuan na ang Police Regional Office 11 sir. I don't know kung unsa gi kuan sir. Kung it's either the national or initiated by the Police Regional Office 11 kung walay maano ang unit. Yes sir. Balikan ako na may i-deploy sa bus. Kadili lang, bago magsagot si Sir Gadot, birthday po dahil ni Friends. Friends, birthday daw ni mo? Yes! Maraming salamat sa 15 boxes of pizza. Yeah, salamat Sir Winston. Yeah. Sir Gadot, sir, your answer po. Yes sir, last week lang nag-send off ta og isa ka batalyon no from 10ID. Nagbid na sila farewell no sa ilang service since 2021. Nabalin sila sa area sa Bukidnon no to contribute dito sa campaign no. So with that sir, very unlikely na no na makahatag pa tawag isa ka batalyon sa farm. So dili pa nako ma-ensure maano gyud nga di na gyud ta makahatag, but very unlikely na since naghatag na ta o nag-release na ta operational control sa 48 Infantry Battalion. Nakuha ang tag batalyon, naghatag na ta. So very unlikely na makahatag pa tag isa sa bar. Kay mora man na sir ang ano nato dati kung dili ta makahatag sa 48 mostly sa bar. Eugene? Sir Marlon, sir, ikaw nang na-mention nimo nga nag-adto na sa council session. Was this a resolution endorsing the act? And then, when should the approve? Yes, thank you for that. Ang resolution namo is endorsement to DOTR through LTFRB. Dili ko particular sa date, but last month. But approve na siya. I have a copy with me. So, nag-endorse na to LTFRB. Yes. To approve that the ride-hailing app can operate in Davao City. Yes, ma'am. So, When na-approve sa DOTR? so far karon gina-process pag medyo kung matutag DOTR na sa taas, we know the status karon sa DOTR. But we are now nag-aangkla mi karon sa city government. Okay? We have a long-standing ordinance as to motor taxi that's dated 2021, and there is some amendments to that. So dito lang mi nag-cover sa karon kay the reason wala kasulod diri ang other ride-hailing app kay dili ta belong sa pilot testing area. And ang atong gibuhat karon since dili man ta diri, so the city government has its own prerogative. So mao nang dito ta karon nag-akla sa city government. Sir, correct me lang if I'm Yes, wrong, yes. sir. So we can still operate despite wala approval from DOTR. Yes, with the city ordinance that we have. So we are filing for a city ordinance or Approved ng city ordinance. Ang ginakuha lang nato karon nga approval sa DOTR is maapil ta sa pilot testing. Mao lang na ang ato ang pilot testing sa mga motor. Wala pa man gud legislation as to motor taxi. Wala pa jud balaod. Wala pa legislation. So kanang naa sa Manila karon Cagayan and Cebu, pila na sila ka years nag-operate. Pero
pilot testing lang gyapon na sila. Kaya wala pa gyud legislation, wala tayong balaod as to motor taxi. But we have latest jurisprudence nga motor taxis are common carrier already. Sir, last na lang po. Yes. Of course, with the addition of our ride-hailing app here in Davao City, are we expecting numerous numbers of Filipino, Davaoeños to like use it with the situation of sa ato ang traffic congestion in the city? Yes, that is our high hopes. And we believe that this is the high time. This is the time that we really go into something, kailangan na yun na ma-address ang issue with transportation. And we are very positive especially with our fare. We follow man the guidelines, everything required by law, tanang mga requirements. We are very positive na makatabang yun sa mga tao. So as to kanang kuha bagid sila mo click bagid ni, we do not know yet kanusa, but we are very certain nga makatabang yun mi. This is our shared responsibility as Davaoenyo. So makatabang mi ang kining amo ang Ride It nga app. This is established with a noble cause. This is not just about business. This is about being a Davaoenyo, trying to help each one of us, especially with transportation, and of course boosting economy with the city government and tourism as well. Sir, with the ganun expect nato that the bulk of Davaoeños using it, will the app be able to handle with a bulk number of users? Yes, we can give guarantee, we can give assurance na kaya na muna siya. 2 years na nag-exist namong app, ginatry na naman tanan-tanan. With our data banking, we can give an assurance na kaya na muna siya bisag pila ka thousands of users sa end. Muna siya nga, design siya for Davao City kay nanami projected numbers pa. So nga kaya gid siya sa mong data bank. And just to correct this, since I have the microphone, I have a statement kanina nga, ang mga incubation is under the OST. It's a wrong statement. It's under IDS Davao. So just to correct man, IDS Davao, that's TBI. And of course, Fisher, that's Mindanao. Localized na nga mga subsidiaries sa DOST. Mga under na siya sa DOST. Wala siya TBI, at TBI murag mga, sa tamang term na niya, funded sila, yes. Sila ang murag mga naga-push sa incubation process. Yes, write-ups, yes. Right. Let's save the best for last kay lapas alas 12 na lunch na. Anyway, pasensya na kaayo sa kay nagka-busy mong kaon og pizza. Basin illegal possession of pizza slice ang among makasuhanan ni bitaw. To Police Captain Tuason, pabadlong na pud ko regarding sa mga ingon nato na preparations pod sa Semana Santa. Although annual, balik-balik man gud ang mga reminders sa atong Davaoenyo, although it is meant na pamalandong pod og dili para magbakasyon sa Semana Santa. So again, to reiterate, ang atuang panawagan sa atuang mga kaigsoon ng Davaoenyo sa pagselebrar sa Semana Santa, ilabi na sa atong mga ingon nato nga mga house owners, mga homeowners, ilabi na nga mga dayo nga dili lang pwedeng limtan ang ato nga pagpamalandong nga luwas og malinawon aron malikay sa tanang mga ingon nato nga mga krimen nga nagapanghitabo while we are on ingon nato on our prayer for the entire Holy Week. Ako na mo tubagan ni sir or kami tanan. Nanangin pa sir ba? Damay. Yes sir, Davao City Police Officer, always man kita nag-remind for the Holy Week sir, sa akong giingon mag-start ta sa atuang deployment from April 12. Mag-start April 12 hangtod 20. So natay total nga 25,837 sa akong giingon sir, nga ipangtagtag din nato sa mga lugar nga daghan saod og mga tao. And i-remind lang yun nato sir sa mga to, especially sa mga mobiyahe nga magbantay silahang mga gamit sir do wala tay ingon nga daghang kanang recorded incidents sa karong nga semana gani sir natay 2 days nga negative ang atong 8 focus crime. So dili lang gihapon ta magkumpiyansa bisan pa ang atong siyudad sa Davao is makita nato nga marinawon sa sir pero sa akong ingon sir matag-usa ka nato magbantay sa ato ang palibot na dili ta mabiktima sa mga tao nga maghahatag makuha opportunity
nga mga awat sir no. And then remind na po nato sir no, mga yun na po big kanunay utabang from the barangay officials, sila mga barangay tanod nga tabangan ang mga kapulisan nato magkana kong ruling, especially matagabi sir sa mga areas nga naay mga reported incidents sa pagpangawat or akyat bahay nga mga individuals. Doon na atay mga sir, proactive measures sir no nga ginabuhat, especially ang ato mga intel operatives sa kada station nga naay mga records nato sir nga mga individuals nga nagahimo gihapon og mga pagpangawat, pag-involve gihapon sa akyat bahay na atay mga monitoring sila ha. Pero sa ako gingon sir, kailangan ginamo og tabang from the community especially and from the barangay officials. And nagpasalamat din sir no sa tabang sa mga barangay officials kanunay sa Davao City Police Office and also with the local government unit sa mga programa sa Davao City Police Officer nga kanunay gyud nagahatag og suporta nga ato ang local government unit. And sa ako gingon sir, sa karon nga maabot nga Holy Week, tananta magbinantayon para mahuman ang Holy Week nga hapsay malinawon ug walay mga untoward incidents nga ma-report sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga stations. Okay, maraming salamat. And since alas 12:05 na po ang atong oras, grabe ni Panesko na iba. Daghang kayong salamat Sir Winston. Sir, salamat sa papitsa nato, sir. Thank you. Grabe 15 ka boxes. Yes, ma'am, pampabawi ito ma'am sa sa long absent na ako ng mga press. Wow. O, di ba? O, ang nabusog sir, nang hawa na sila. Sir lang. Hilom na. And of course, Captain Hazel Tuason, thank you, ma'am. Yes, ma'am. Daghang salamat, ma'am. Daghang salamat sa tanan og kadadlaw man mi magkita man mo ma'am sa opisina. Yeah. Pero kita lay tagsa magkita. Oh, so daghang salamat, ma'am, kanunay. Thank you, sir. And Major Ruben Gadot, sir, daghang kayong salamat, sir. Yes, ma'am. Salamat. Salamat sa tanan. Salamat. And Sir Marlon, salamat sir for introducing your Have It Up or Ride It Up. Thank you so much. Kung naamoy mga pangutana, message lang mo sa Ride It Davao or help@rideit.com. Thank you so much ato mga guests. And this concludes our Davao Peace and Security Press Corps. Salamat sa The Royal Manday Hotel and salamat sa to mga media o sa to mga interns na nakakaroon. Thank you. God bless us all.